Bible sa Matthew chapter 14. Basahin po natin muli, beginning verse 15 to 27. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa 15, kayo po sa 16, sabay-sabay po tayo sa 27. Kung nakita na po, isang malakas at musyamen. Verse 15. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. 16 kayo po. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. 18. He said, Bring them hither to eat. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. 20. And they did all eat, and were filled, and they took out the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into the ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the 4th watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. Verse 27, altogether already read. But But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Purihin po Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo pinahatayin mo ko, kumikit, tayo po'y manalangin. Dahilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong kadakilaan, sa inyong pong kabutihan. Salamat po Ama na kami inyong pong inibig, hindi man po kami karapat-dapat. Salamat na kami po inyong pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa gabing ito, kami po ay patuloy na lumalapit at humihingi pa rin po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan na gagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami na minsan mga kagustuhan po namin ang aming po nasusunod. Banal na Espiritu, patawad. Salamat po sa gabing ito sa hindi po banal na salita na mahayag. Salamat sa bawat sandali na kami po inyong iningatan at pinagpala. Tunay na kailanman po ay kami po hindi niyo po pinabayaan. Salamat po Panginoon sa patuloy mong pong pagdadagdag po dito sa inyong pong iglesia ng mga taong naliligtas, mga kaluluwang naliligtas at nababago ang buhay. Nawa po Panginoon, kami po lahat na naririto ay maging mabuting halimbawa sa mga kapatiran po namin na talaga makita po sa amin ang tunay na pagbabago at nawa po Panginoon ay hindi lamang po namin ma-memorize ang inyong pong banal na salita, kundi ito po ay amin po i-apply sa aming pong buhay sapagkat ito po ang nais mo po sa amin na talagang maging tagatupad po kami ng inyong pong banal na salita. Sinabi mo nga po sa inyong pong banal na salita na but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. James chapter 1 verse 22. Salamat po Panginoon na kami po inyong po sinasamahan at tunay na kami inyong po pinagpala at hindi po kami pinabayaan. Dalangin ko po Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. Nawa ang mga nanunungkulan sa bayan ito po ay maligtas at sila din po ay kanilang ipamuhay ang katotohanan. At dalangin ko rin po Panginoon ang kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng taga-Israel. At sa mga kapatiran na meron pong karamdaman, ipuin mo po sila na inyong pong makapangyarihang kamay, pagalingan mo po sila. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, sa mapagpalang kami po sa ating lahat. So, kayo may problema sa pera? Say amen.
Problema na yung tuturuan ko po kayo kung sino yung kung lalapitan. Kung problema niyo po ay pera, at talagang ang lapitan niyo po yung talagang pinakamayaman. Pero alam niyo ba kung sino yung pinakamayaman sa buong mundo? So, hanapin niyo po ang taong may sariling mundo. Yun yun. Diba? Yun talaga ang pinakamayaman sa buong mundo, yung may sariling mundo. Okay? So magandang gabi po sa ating lahat. At sabi nga po ng verse 27, dito po natin kukunin yung title ng mensahe ngayong gabi. Sabi po ng verse 27, "But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid." So mga kapatid, mga minamahal, it is I. Ito po yung title ng mensahe po ngayong gabi. So talaga ang Panginoong Jesus, at talagang sinabi po ng John 15 verse 5, na sabi po ng John 15 verse 5, tingnan po natin ang ating pong Bible, medyo nalilimutan ko na, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing." So mga kapatid, mga minamahal, ang dami po ng ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya talagang it is I. Kung nagtagumpay ka sa buhay mo, it is the Lord. Amen po ba? So kung ikaw ay walang sakit, it is the Lord. Amen? So kung ikaw ay nakakapunta sa iba't ibang bansa, it is the Lord. So kung ikaw ay nakakapasa sa mga exam sa school, it is the Lord. Kung ikaw ay nakakarating ng ligtas sa mga lugar na yung pinupuntahan, it is the Lord. So it is I. So ano bang mayroon tayo sa ating buhay, it is the Lord. Ito ay gawa ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng mga talata dito po sa Bible. At talagang dito po yung ating pong iisa-isahin yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos ng Panginoon Jesus mula noon at ngayon at bukas sa ating lahat. Amen? So it is the Lord. So mga kapatid, sabi nga po ng verse 15 to 21, tinan niyo po ng pong Bible, verse 15, "And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." So, pahinuin mo na, pauwiin mo na mga karamihang tao ito upang sila ay makabili ng kanilang makakain. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila magsialis. Bigyan niyo sila ng makakain. At sinasabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. 19. At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ng 5 tinapay at ang 2 isda. Tinan mo ha? Talagang 5 tinapay lamang po yun and then 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. 20. At nagsikain silang lahat at nakabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakul na puno. 21. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. So napakarami ng kumain doon sa 5 tinapay at 2 isda. So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord who can feed us bountifully. Amen? So simula pagkabata hanggang ngayon at bukas, kumakain tayo ng sagana. So it is the Lord who gave us our needs, di ba? It is the Lord who feed us every day in our life. So mga kapatid, mga minamahal, talagang tayo po ay talagang pinapakain ng ating Panginoon Jesus ng sagana, hindi tayo niya pinapabayaan. Kaya nga sabi ng Bible, I have been young, and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Diba? So tayo po ay hindi niya hinayaan na mamalimos ng tinapay o ng pagkain na simula nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon Jesus, ang mga biyayang ito ay hindi nagkulang. So it is the Lord who can feed us bountifully. So mga kapatid, sana sa pagkain natin, iwasan natin ang mga junk food. Diba?
Kaya maraming mga taong nagkakasakit, sakitin, payatot, hindi tumataba dahil sa junk food. Diba? So, kaya nga, ang tawag nga doon, baltik. Kaya yung kumakain ng mga baltik na ito, tingnan ninyo, parang binabaltik din ang utak. Baltik, di ba? So, iwasan po natin ang mga junk food, yung mga baltik na yan, di ba? Mga sinseryang yan, sapagkat talagang hindi ito healthy, kaya nga junk, di ba? O, basura. Yun ang hindi alam ng karamihan, kumakain pala sila ng basura. Kapag nakakita ng basura, nandidiri, di ba? Pero kinakain, di ba? So kaya nga, junk, so mga kapatid, mga minamahal, tayo ay hindi pinapabayaan ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay pinapakain niya ng sagana na talagang it is the Lord Jesus Christ who can feed us bountifully. So yun po yung makikita po natin dito at hindi lamang po yung 5,000 ito at kundi hanggang sa ating panahon ngayon ay talagang billions of people ang pinapakain ng ating Panginoong Hesus. It is the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kapag tayo po ay kakain, may mga tao nagkakasakit ng appendix, di ba? Sabi ko kay Brother Edwin, isa sa dahilan bakit hindi ako nagkaka-appendix, it is the Lord. Di ba? Pangalawang dahilan bakit hindi ako nagkaka-appendix, pag kumain, ang hanap ko yung mga mainit, o sabihin natin kaping mainit, di ba? So para tulungan ang tiyan na mag-digest, tunawin yung mga kinain. At pangatlong dahilan ay kapag ako nga ay kumain, after 30 minutes pa ako bago na inom ng tubig. Kasi kapag yung kinain mo, sinundan mo agad ng tubig, mahihirapan yung tiyan natin na mag-digest na ito ay tunawin. Meron akong Bible study na talagang nagkasakit ng appendix, dinala sa ospital, inoperahan, 200,000 agad. Medics pa naman Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayo kumain ng junk food. Okay? So, it is the Lord who can feed us bountifully. Tingnan pa natin ang verse 34 to 36, ano pa ang ginawa ng Panginoong Hesus noon, ngayon at bukas, na talagang ito po ay mga dakilang bagay, great things He had done, at talagang ang Panginoong Hesus ay hindi nagsasawa, di ba? Hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod na gumawa ng mga dakilang bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag din tayo mapagod, magsawang maglingkod sa Diyos kay Kristo. Ang sabi po ng 34, and when they were gone over, they came into the land of Gennesaret, and when the men of that place had knowledge of Him, they sent out into all that country round about, and brought unto Him all that were diseased, and besought Him that they might only touch the hem of His garment, and as many as touched were made perfectly whole. So ito po yung talagang nangyari po noon, na ang sino mang makahawak do sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus ay talagang gagaling. Ay ngayon, pinalitan nila ng Nazareno Di ba? Paano yung kasi? Nazareno, So yun po, ito po talagang tunay na nangyari noon at ngayon na may nagpapagaling pa rin naman po ang Panginoong Hesus, pero hindi sa ganong paraan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who can facilitate our burden. Right. Amen? Ang Panginoong Hesus ang siyang nag-aayos, tumutulong sa ating mga pasanin. Siya yung nagpapagaan ng ating mga pasanin sa ating buong buhay. Amen? So kung bakit nagagawa mo mapagtagumpayan ang mga problema mo, pagsubok mo, it is the Lord Jesus Christ. Not because of your knowledge, not because of your wisdom, not because of your maraming kang kaibigan, di ba? Not because of your many friends. So hindi dahil sa mga kaibigan mo, not because of your connection. It is the Lord Jesus Christ na talagang siya tumutulong sa atin, nagpapagaan ng ating mga problema sa ating buhay, ng ating mga pasanin. Kung bakit nagagawa natin makayanan yan? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nasa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po.
Talaga sabi po dito sa 34, at nang makatawid na sila ay narating nila ang lupa ng Genesaret, at nang siya'y makilala ng mga tao sa damo yaon, ay nangagpaparita sila sa palibot-libot ng buong lupa yaon, at sa kanya'y dinala ang lahat ng mga may sakit. So nandoon ang kanilang pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala na talagang si Kristo ang makakapagpagaling sa kanilang mga karamdaman. Si Kristo ang tutulong sa kanilang mga pasanin, sa kanilang buhay. Kaya sila po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. So it is the Lord Jesus Christ ang siyang talagang tutulong sa ating mga karamdaman. Kaya mga kapatid, yung mga gamot na yan, hindi ko sinabing huwag kayong uminom ng gamot. Pero pray muna. At talagang ang pananampalataya ay kay Kristo, hindi sa gamot. Amen? So yun po yung mga kapatid, mga minamahal. At sabi nga po ng Isaiah, chapter 41, verse 14, tinan po natin ang ating pong Bible sa Isaiah 41, verse 14. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 14, sabi po dito, sa verse 14, Isaiah 41, verse 14. Sabi po ng talata, fear not, huwag ka matakot. Thou worm Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. So ang Panginoon Jesus po ang tumutulong sa atin. Kung may problema ka, ang lapitan ay si Kristo, ang Diyos. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, kung problema may pera, agad ang hanap ng tao yung Bombay. Diba? Ay lalo lamang malulubog kapag ang hinanap ay si Bombay sapagkat talagang malaki ang interest. Diba? So kung ang problema ay pera o anumang problema, ang unang lapitan ay ang Diyos si Kristo sapagkat ang sabi nga ng Panginoon Jesus sa Matthew 11:28, sabi po doon, tingnan po natin, na sinabi ng Panginoon Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, kay Kristo po tayo lumapit, hindi kung kanin-kaninong mga tao, at ang Panginoon Jesus ang tutulong gagabay sa atin upang ituro sa atin ang taong dapat lapitan, ang taong tunay na makakatulong sa atin. So yun po yung mga kapatid, mga minamahal. It is the Lord Jesus Christ who can feed us bountifully, who can facilitate our burden. And then verse 26, Matthew 24, verse 26. And when the disciples saw him walking on the sea, at nang siya makita ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulimihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay mayroong kinatatakutan. Normal na tayo po'y matakot, pero huwag sana maghari sa atin ang takot. Diba? So yun po, na talagang tayo po ay parang natatakot mapastel. Diba? Natatakot masaktan. Kaya yata hindi manligaw. Okay? So may kinatatakutan tayo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, pero huwag sana maghari sa atin yung takot. Amen? So natatakot mag-isa. Di ba? Mag-isang tumanda. So gusto may kasama. Okay? So it is the Lord Jesus Christ who can fix the broken-hearted. Amen? It is the Lord Jesus Christ. So yung ating mga pusong nagugulimihanan, ang ating mga pusong nangangamba, ang ating mga pusong natatakot, so ito po ay aayusin ng ating pong Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, talagang iba kapag mayroong kang Kristo sa puso. Diba? Nung ako dati na basted, ang hanap ko agad yung alak Diba? Lapit agad sa tropa, inom tayo. Bakit ya? Busted na naman Pero ngayon po, kahit nakakaranas ng rejection, kahit nakakaranas na sabihin natin mabasted, sabi nga ng isang pastor, ay hindi ka looban. Diba? So ganun pa man, makaranas man ng mga rejection, so hindi ko na hinahanap yung alak. Makaranas man ng rejection, hindi na ako nasasaktan. Makaranas man ng rejection, hindi na ako pinanghihinaan ng loob. Iniisip ko na lang, God will provide. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Isaiah chapter 61 verse 1, tinan po natin.
Isaiah chapter 61, verse 1. Kaya mga kapatid, sana ibahagi po natin si Kristo sapagkat talagang tunay people need the Lord. It is the Lord Jesus Christ na talaga makakapag-fix ng mga pusong sugatan. Sabi nga, di ba? Sinaktan mo ang puso. So, ang Panginoon Jesus ang mag-aayos niyan. So, sabi po ng Isaiah 61 verse 1, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prisons to them that are bound." So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang sa ating pong buhay ngayon, tayo po ay nakakaranas talaga na tayo ay masaktan, masawi. Pero minsan, ilang oras pa lang, ilang segundo pa lang, talagang nawawala na agad yung ating sakit na nararamdaman. Sapagkat it is the Lord Jesus Christ who can fix the broken-hearted. Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18, di ba? Naranasan nyo na talagang meron talagang hindi naman nawawala yun na talagang may mga nakaka-offend, di ba? At hindi naman nawawala ang mga discouragement. Pero bakit parang nagiging normal na sa iyo at natatanggap mo na madali sa puso mo, sa buhay mo, sapagkat inayos ng Diyos ng Panginoong Jesus ang iyong puso. So, Luke chapter 4 verse 18, sabi po dito, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor." Sana tayo po ay kahit mahirap, bahaginan po natin ang salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat kapag wala talaga sa kanila si Kristo, yan, kanina sa Bible study namin sa Rusi, diba? Ano yung mga nagdaang sabihin natin pandemic dito? ASF, diba? Talagang mayroong mga nag-resign na sa trabaho at tapos yung kanilang mga separation pay ay inilaan na doon sa pagbababuyan. So lahat ng kanilang nakakuha pera. At ngayon, ang dami nilang baboy, dumating ang ASF. Talagang patay lahat ng baboy. Hindi lang naman diyan sa San Jose, kahit doon sa Lupo, mayroon kong gano'n na talagang mga na-stress at ang nakakalungkot ay humanto sa pagbibigti. Kawawang baboy. Diba? So yung mag-asawa. Kaya mga kapatid, kailangan po ng tao si Kristo. Ibahagi po natin si Kristo. Kaya sabi po dito, "To preach the gospel to the poor, He hath sent me to heal the broken-hearted." Ang Panginoon Jesus lamang ang makakapagpagaling sa kanilang mga pusong sugatan. Diba? Ang Panginoon Jesus lamang ang makakapagpagaling sa kanilang mga pusong nasaktan. Diba? So ang puso natin araw-araw naman ito nasasaktan. Pero bakit napapagtagumpayan natin? Bakit nagagawa natin humiti? Sapagkat it is the Lord Jesus Christ who can fix the broken-hearted. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana habang tayo tumatagal ng Kristiyano, meron tayong naaakay ng kaluluwa. Diba? Meron tayong nababahagina ng salita ng Diyos. Sapagkat talagang ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito yung talagang great medicine. Amen? So, mayroong mga sugat na hindi kaya ng gamot. Yun po yun. Mayroong mga sugat na talagang hindi kayang pagalingin ng mga medisina or ng siyensya. Tanging salita ng Diyos, pananampalataya kay Kristo ang makakapagpagaling. Kaya tayo po mga kapatid, mga minamahal, hindi natin kilala ang mga tao sa ating paligid na minsan meron silang mga mabigat na dinadala, problemang pinapasan. Ang mga teacher, akala ninyo walang problema ang teacher, maghapong nagtuturo pero meron din yung problemang pinagdadaanan. So, pinipilit nila makapagturo. Kaya napakahalaga na talagang ibahagi ang salita ng Diyos. So yun po. The next, Matthew 14, 20, and 30. Sabi po ng verse 20, "And they did all and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full,
So, and then, verse 30, tinan nyo po, yung pong Bible sa 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So mga kapatid, anong pakiramdam ng mga taong pinakain ng Panginoon Jesus? Anong pakiramdam ni Peter nung siya po ay iniligtas sa pagkakalunod? Anong pakiramdam natin na talagang na-fix na ang ating mga puso, na talagang pinagaling na ng ating Panginoon Jesus? Anong pakiramdam natin na talagang kasama natin ang Panginoon Jesus? So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who will fill us with bliss. So bliss means, ang ibig sabihin po ng bliss, perfect happiness. Yung pong ibig sabihin po nito. Perfect happiness for the soul after death. So yung talagang perfect happiness ay hindi po matatagpuan sa mundong ito. Ang perfect happiness ay hindi matatagpuan sa pera. Ang perfect happiness ay hindi matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito. Kay Kristo po natin ito matatagpuan. Amen? So yun pong ibig sabihin po ng bliss. Perfect happiness for the soul after death, state of well-being and contentment. Amen? So talaga yung mga tunay na Kristiyano na tumanggap kay Kristo, mayroon po silang contentment. Diba? Hindi sila mapaghanap ng mga material na bagay sa mundong ito, sapagkat talagang nasa sa kanila si Kristo. Jesus Christ is more than enough. Yun po yung masasabi ko. Jesus Christ the Lord is more than enough. Higit pa siya sa sapat, di ba? Kasi nga, para sa akin, sobra-sobra ang Panginoon Jesus eh. Hindi lang siya sapat, kundi ang Panginoon Jesus kapag nasa buhay mo, nasa puso mo, siya ay sobra-sobra na. Amen? Kaya Jesus Christ is more than enough. Kaya mga kapatid, yung tao may Kristo ay talagang lagi makikita ang masaya yan. Amen? Na talagang hindi kailanman nadi-discourage, na talagang hindi kailanman nawawala ng pag-asa ang tao mayroong Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang puso. So makikita po natin dito, dahil marami ang kumain, so answered prayer po sila. Kaya talaga kapag tayo sinagot ng Panginoon Jesus sa ating panalangin, it is the Lord Jesus Christ who answered our prayer. At napakasaya na kapag talagang sinagot ang ating mga panalangin. Amen? Kaya dapat tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Napakasaya na tayo ay ligtas. Amen? So napakasaya na tayo po mula nung tayo tumanggap kay Kristo ay kumakain tayo ng sagana. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang it is the Lord Jesus Christ who can fill us with bliss. Ang sabi po ng John 15, tinan po natin ang ating pong Bible. Sa John 15, verse, tingnan nga po natin, verse 11. John 15, verse 11. Sabi po dito, verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Kaya kung tayo po ay naghahanap na maging masaya sa ating buhay, ang hanapin natin salita ng Diyos. Ang hanapin natin si Kristo. Amen? So yun po, sapagkat hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kasi pansamantala lang po yun eh. Yung, opo, may mga tao, masaya nagiinom, pero pansamantala. Diba? Pag nagising yan, malungkot na yan, naku po, wala na akong pera. Diba? Wala na akong pambili ng bigas, wala na akong pamasahe. Diba? Kaya yung mga material na bagay, nakakapagbigay din naman yan ng kasiyahan, pero pansamantala. Amen? So yung mga cellphone, diba, bago cellphone mo, masaya ka. Ay habang tumatagal, nalulungkot ka na. Ay naku, ang cellphone ko, outdated na. Hindi na uso, marami ng mga bagong cellphone ngayon, diba? So pansamantala ang dulot na kaligayahan ng mga material na bagay. Pero si Kristo, mga kapatid, kapag nasa puso mo, ay talagang araw-araw ay magiging masaya ka. Amen? So yun po mga kapatid, it is the Lord Jesus Christ who can fill us with bliss. And then next, ano pa makikita po natin dito?
verse 15 and 26. Sabi po ng 15, "And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." And then, sabi po ng verse 26, sabi po dito, "And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear." So mga kapatid, mga minamahal, maraming tao nagugutom sa ating panahon ngayon, na talagang sila po ay alipin na ng kahirapan. Amen? Yan po ang kalagayan ng mundo. Hindi lang po dito sa ating pong bansa, kundi sa iba't ibang bansa ay meron pong nagugutom at talagang alipin sila ng kahirapan. At may mga tao talagang maraming tinatatakutan. Diba? At talagang maraming tao ang nababagabag ang kanilang puso. At pinaghaharian ng takot ang kanilang puso. So alipin sila ng takot sa mundong ito. Diba? Kaya talagang ibang tao, takot maghirap. Kaya talagang mapera na, kamkam pa ng kamkam ng kayamanan. Pero yung mahirap ay hindi takot yumaman. Ang mahirap ay hindi takot maghirap. Pero ang mayaman ay takot maghirap. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, sila po ay alipin ng takot, alipin ng kahirapan. So mga kapatid, it is the Lord Jesus Christ who can free us from the bondage. Ang Panginoong Jesus lamang po ang nakapagpalaya sa atin sa pagka-alipin from the bondage. So yun po mga kapatid, who can free us from the bondage. Or the bondage, who can free the bondage, yung mga alipin. Ang Panginoong Jesus lamang. Diba? So tayo po ay dating alipin. Alipin tayo ng maling katuruan. Diba? Alipin tayo ng kasalanan. Pero sino ang nagpalaya sa atin? Sino ang nagpalaya sa atin sa kaparusahan sa impyerno? It is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Amen? Ang sabi po ng Romans chapter 6, verse 7, 18, and 22. Tingnan po natin ang Romans chapter 6, verse 7, 18, and 22. Verse 7, sabi po dito, "For he that is dead is freed from sin." So si Kristo ang nagpalaya sa atin mula sa mga kasalanan. Kaya huwag na tayong umulit-ulit pa sa paggawa ng kasalanan. Kasi pinalaya na tayo. And then verse 18, "Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness." Dapat tayo ngayon ay alipin na ng katuwiran. Alipin na tayo ng kabutihan. Alipin na tayo ng Diyos. Amen? So yun po mga kapatid. And then verse 22, sabi po dito, "But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness." Dapat ang makita na sa atin ay talagang kabanalan and the everlasting life. So yun po mga kapatid, mga minamahal, who can free the bondage. Pinalaya ni Kristo ang mga alipin. Tayo ay dating alipin. Siya ang nagpalaya sa atin, wala nang iba pa. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Isaiah, balikan po natin ang Isaiah chapter 61, verse 1 ulit, ano? Ulit-ulit din lang po natin ang mga talata. So sabi po, "The Spirit of the Lord is upon of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives." So yun po, upang ipahayag ang kalayaan sa mga alipin, and the opening of the prisons to them that are bound. So ipahayag ang pagbubukas ng mga pintuan sa mga bilanggo na nagagapos, nakatanikala. So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who can free the bondage. Talagang ang Panginoon Jesus lamang. Kaya mga kapatid, sana ito po yung mga dakilang bagay na ginawa sa atin ni Kristo. Na dapat talagang maalala natin ang ginawa ni Kristo upang tayo po ay huwag mapagod, huwag magsawa na maglingkod, sumunod sa kanyang mga utos,
na huwag tayong mapagod magtapat sa Panginoon. So, it is the Lord Jesus Christ. Then, balikan po natin ang 34 to 36 ng Matthew 14. Matatapos na po tayo. Matthew 14, 34 to 36. Matthew 14, 34 to 36. Sabi po ng 34 to 36, "And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret, and when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole." So mga kapatid, mga minamahal, ito po mga ito, meron po silang pinaglalaban ng karamdaman. Diba? Yung ikaw ay mayroong sakit, ikaw ay nakikipaglaban na nais mo, ikaw ay bumalik. So that is battles. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who can fight for our battles. Sa mundong ito, marami pa tayong haharapin ng mga laban. Pero ang Panginoong Jesus ang siyang lumalaban para sa atin. So it is the Lord Jesus Christ who can fight for our battles. Battle against pain. Meron tayong nararamdamang sakit, di ba? Hindi ko alam kung ano mga sakit yan. Sakit sa puso, sakit sa utak, di ba? Sakit sa pulsa, di ba? So maraming sakit, talagang masakit po yan. Pero it is the Lord Jesus Christ who can fight for our battles. Battle against pain, sickness. At ako po yung talaga nagpapasalamat sa Panginoon na hindi nagkakasakit, di ba? So mayroon ng sakit sa puso. Pero baka naman darating na ano tawag dito? Magagamot din. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ang dami nating laban na haharapin sa mundong ito. Pero tandaan mo, ang Panginoong Jesus ay iyong kasama at ang Panginoong Jesus ang lalaban para sa iyo. Kaya nga sabi ng Exodus, di ba? Exodus 14:14, tingnan po natin. So, sabi ng Exodus 14:14, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." So yun po mga kapatid na talaga ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa atin. Kaya huwag matakot na sumunod sa mga kalooban ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Huwag matakot maglingkod sapagkat talaga ako'y nagpapasalamat. Yan nga, dito sa gawain, hindi naman ako ito di ba? So kung bakit dumarami, bakit meron nagagamit, it is the Lord. So yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who can fight for our battles, battle against pain, battle against poverty. So tayo po talagang di ba, nung panahon una na hindi pa natin kilala si Kristo, para pag ang buhay natin, hirap na hirap tayo. Di ba? Konting problema, agad anong tawag doon? Kapag may mga problemang nararamdaman, agad para baga nang hihina na. Di ba? Para baga gusto ng sumuko. Marupok. Yun. Di ba? So, marupok. Pero ngayon, di ba? Ano bang pakiramdam na meron kayo ngayong Kristo sa inyong puso? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po'y dakilang bagay na ginawa sa atin ni Kristo na talagang tayo pinapakain ng sagana at talagang tinutulungan tayo sa ating mga problema, na talagang kinilos ang ating puso, talagang inayos ang ating puso, na tayo binigyan ng kagalakan, at tayo po ay talagang pinalaya, at siya pa ang lumalaban sa ating mga laban. So battle against pain, battle against poverty, battle against phobia. So dito po sa verse 26, sino ba nakaranas dito na muntik ng malunod? Takot na mga sa tubig, di ba? So may phobia. So yung ibang mga tao walang Kristo, talagang ayaw na nilang lumigo pa. Parang tatayadan brother. Di ba? So natakot na sa tubig.
So, yun po yung hirap kapag wala talagang Kristo sa puso. Nagkakaroon ng phobia. Pero tayo po mga kapatid, mga minamahal, meron ba kayong phobia? So, ibig sabihin, tinulungan po tayo ni Kristo, labanan ang phobia. Amen? Amen. Kaya, try and try. Until we die. So, makakasted man ng ilang beses, try and try. So, walang phobia. Amen? So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang battle against phobia, battle against panic buying. Ang dami nagpa-panic buying yung nakaraan. Diba? So, pero tayo po, dahil meron tayong Kristo, Panik lang, panik. panic lang. Walang buying. Walang pambili eh, di ba? Walang pambili. So, ewan ko lang kung sino sa inyo nagpa-panic buying. Pero, dahil meron tayong Kristo, hindi tayo dapat nagpa-panic buying. Amen? So, yun po, sapagkat it is the Lord Jesus Christ who can fight for our battles. Then last, Matthew chapter 9, verse 2 and 6, dito po natin kukunin ang last point at matatapos na po tayo. Sabi po ng verse 2, ng Matthew chapter 9, verse 2 and 6. Naputol Edwin, ano nangyari dyan? Okay, so Matthew chapter 9, verse 2 and 6. Sabi po dito, and behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Verse 6, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then said he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thy house. And then tingnan po natin ang Proverbs 14:14. Ito po yung talagang magagandang mga talata. Proverbs 14:14. Ano po sabi po dito? The backslider in heart shall be filled with his own ways, and the good man shall be satisfied from himself. So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po, talagang salamat na lamang kung ikaw ay backslider pero ikaw ay bumalik sa Panginoon. Diba? So it is the Lord Jesus Christ who can forgive us from backsliding. At nakakalungkot na talagang kahit nandito mismo sa church, meron pong mga backslider. Di ba? That's right. Kahit talagang linggo-linggo po ay umaatin sa pagsamba, pero meron pong backslider pa rin. Right. Ang backslider ay hindi lamang yung mga hindi nananambahan, kundi kahit yung mga every Sunday nasa bahay sa bahan, pero matatawag natin silang backslider. That's right. So yun po mga kapatid, sapagkat ang sabi nga po doon sa Proverbs 14:14, the backslider in heart shall be filled with his own ways. So ibig sabihin, ang backslider po ay yung talagang sinusunod mo ang sarili mong kagustuhan. That's right. Hindi sa kaparaanan na gusto ng ating Panginoon. Amen? So yun po, na talagang ang tao, ang daming excuses. Kaya talagang ang gusto ay masunod ang kanilang sariling kagustuhan. So, yun po ang pagiging backslider. At bibitin ko muna kayo at bahala na dyan si Brother Matthew. At sabi pa po ng Proverbs 13:13, tingnan po natin ang ating pong Bible. Ano? Proverbs 13:13. Ito po talagang mga backslider to eh. Sabi dito, whoso despiseth the word. Yan, di ba? Yung mga hindi binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Hindi binibigyan ng halaga, hindi pinapansin, hindi sinusunod ang mga utos ng Diyos shall be destroyed. So yun po yung mga backslider. But he that feareth the commandment shall be rewarded. So mga kapatid, mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ who can forgive us from backsliding. Proverbs 16:20. Tingnan po natin. Proverbs 16:20. Sabi po dito, he that handleth a matter wisely, siyang nag-iingat sa salita. So yung talaga nag-iingat sa puso, minimemorize ang salita ng Diyos, ini-apply ang salita ng Diyos,
Sino po sabi po dito? Shall be called prudent, tatawagin mabait, at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katutuhan. So, kala ko katotohanan yan. So, talagang yung mga masunurin na talagang nag-memorize na salita ng Diyos at ini-apply sa buhay, sinusunod na salita ng Diyos ay talagang increase in learning. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay tumitigil sa ating pong pagsunod sa mga utos ng Diyos, nagiging backslider po tayo. Amen. Numbers 15:31. Numbers 15:31. Tingnan po natin. Sabi po ng Numbers 15 verse 31. Because he had despised the word of the Lord. Talagang winalan ng halaga, hindi sinunod ang salita ng Panginoon, and had broken His commandment. Talagang sinuway ang mga utos ng Diyos. That soul shall utterly be cut off. Ang kaluluwang ito ay talagang puputulin. His iniquity shall be upon him. Ang kanyang kasamaan ay sasakay niya. So puputulin ang kanyang kasamaan. So mga kapatid, mga minamahal, madaming backslider. Ang backslider ay hindi lamang yung mga hindi na nananambahan. At maging sa church mismo ay meron po mga backslider. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay pinatawad ni Kristo. Minsan na tayong napalayo. Ito po ay mga dakilang bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Puntahan po natin, tapos na po tayo. Psalms 126 verse 3. Kaya sana po, tayo po ay patuloy na sumunod kay Kristo. Ito po ay mga dakilang bagay na ginawa sa atin, pinapakain tayo ng sagana, hindi tayo minumulang. Verse 3, the Lord hath done great things for us. Lagi natin tatandaan, si Kristo, ang Diyos, ay talagang gumawa ng dakilang bagay para sa ating lahat, whereof we are glad. Bakit tayo nagiging masaya? Diba? Bakit tayo nagagalak sa araw-araw? Sapagkat tayo po ay ginawa ng dakilang bagay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sana tayo po'y magtapat sa Kanya, patuloy at huwag magsawa na sumunod sa mga utos. Mark chapter 5, verse 19-20. Tapos na po tayo. Mark chapter 5, verse 19 and 20. Sabi po dito, howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee. Tayo ba, ginagawa ba natin yan? Na ipinapamalita natin sa ating mga kaibigan, kaklase, yung dakilang bagay na ginawa sa atin. So yan po yung utos sa ating lahat. Kung sinasabi natin maraming ginawa si Kristo sa ating buhay na dakilang bagay, isa-isahin nga natin ngayon. Diba? Ang iba siguro mag-iisip pa. Kaya ba natin punuin? Yung halimbawa, itong 2 pages ng notebook na ito, kaya ba natin itong punuin? O baka sa isang pages pa lamang, nahihirapan na tayo punuin. So sinasabi natin maraming dakilang bagay, pero bakit hindi natin ma-share sa ating mga kaklase, kaibigan, di ba? So ang sabi mo ng Panginoon Jesus, tell them, o di ba? Nandun yung salitang, tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. So yun po ang sabi po ng Panginoon Jesus, verse 20, and he departed and began to publish. So, sumunod yung taong pinagaling, sumunod yung taong ginawa ng dakilang bagay. At ang sabi nga dito, and he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. Diba? So sa bawat araw, meron ba tayo nababahaginan, nasasabihan na talagang na dakila yung ginawa ni Kristo sa ating buhay? O marami yung marites na ginawa natin. Yun yung problema, di ba? Panay yung marites ng maraming tao, pero hindi nga alam ang dakilang bagay na ginawa ni Kristo. At marami yung sinasabing kasiraan sa ibang tao, pero yung dakilang bagay na ginawa ni Kristo, hindi na ibabahagi. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, ito ang maganda nating gawin, yung dakilang bagay na ginawa ni Kristo ang ating ibahagi.
Last, Luke chapter 8, 38, 39. Luke chapter 8, 38, 39. Sabi po ng Bible, verse 38, Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, Return to thine own house, and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. So mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay nagsasabing maraming ginawa sa iyo si Kristo, na talagang dakilang bagay, ibahagi po natin. It is the Lord Jesus Christ na talagang gumawa sa atin ng mga dakilang bagay. Diba? Huwag na nating paglalaanan pa ng oras yung mga negative. Diba? That's right. Sana yung ating pinaglalaanan ng oras ay yung mga talagang positive na ginawa ni Kristo. Huwag nating tularan yung ginagawa ng ibang tao, siraan ng siraan, di ba? Nakakatuwa si Bongbong. Kahit maraming naninira sa kanya, pero focus lang siya sa kanyang ginagawa. Sana ganun po tayo. Maraming naninira sa atin, di ba? Sisiraan tayo, focus lang tayo sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po lahat ay umuko, hindi tayo po yung Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na hindi na po namin mabilang pa ang mga dakilang bagay na inyong ginawa sa aming buhay. Tunay na kayo po ang gumawa po nito. Hindi po yung aming lakas. Hindi po yung aming katalinuhan. Sapagkat kulang po ang aming pangnalalaman. Hindi namin pwede ipagmalaki ang aming pong mga nalalaman sapagkat tunay na ito po ay wala pa sa kaligtingan. Katiting pa lang ito ang aming mga nagagawa nito. At kung meron man kami mga nagawa sa buhay na ito, sa inyong pong gawain, ito po ay hindi kami, kundi kayo po siyang gumawa po nito, kayo po siyang pumilos sa aming pong mga buhay upang kami po ay makagawa ng mga kabutihan at makagawa kami ng mga bagay na hindi po namin inaasahan. Salamat po Panginoon sa inyong pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At talagang ito po ay namusap sa kanila. Tulungan mo po kami, patuloy namin i-apply sa aming pong buhay ang inyong mga salita. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Salamat po Panginoon na kayo po siyang patuloy na bumabago ng aming mga buhay. Pagpalain po pong patuloy ang buhay ng bawat isa at dalangin ko po na ipagkaloob mo po ang kanilang mga hiningi sa panalangin ngayong gabi. Ito po kahit dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.